Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, last week ang napag-aralan natin ay yung dalawang hadith, which is 16 at saka 17. Okay. At sinabi natin, pinaliwanag natin ang isa sa parte ng pag-uugali ng isang Muslim ay yung hindi tayo nagagalit, o kapag nagalit tayo ay ito ay sisikapin nating pigilan. At sinabi natin na ang hadith na ito ay naibaba, or sinabi itong hadith na ito kay Abu Darda sa isa sa mga narrations. At sinabi natin na hindi mahalaga dahil ang pag-uugali nito ay sa lahat ng Muslim dapat nararapat. Okay? At hindi natin nabanggit yung kwento na isa sa mga kwento na banggit ng Propeta Muhammad SAW patungkol, at ito ay naiulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, patungkol sa kwento na ito. At sinabi na noon ay merong dalawang magkapatid. At isa sa mga kapatid ay mapagsamba, siya ay deboto, kumbaga sa salitang Tagalog. At isang kapatid niya, yung isang lalaki ay makasalanan. So, yung taong religious, parati niyang pinapayuhan yung taong makasalanan na wag mong gawin to, la taf'al, wag mong gawin ito, pinipigilan niya. Nang isang araw, pakinggan natin mabuti itong kwento na to ha. Isang araw, nakita niya at tagpuan niya yung kapatid niyang makasalanan na ginagawa yung kasalanan na pinipigilan niya. Doon ay nagalit yung taong religyoso at kanyang sinabi, "Wallahi, hindi ka papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala." Ito ay narinig ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi ng Allah, ito ay nabanggit rin sa Kitab at-Tauhid sa chapter of At-Ta'alli ala Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Man dhal ladhi yata'alla alay, inni la aghfiru li fulan, fa wallahi la aghfiranna lahu wa ahbattu amalak." Sabi niya, sino yung alipin na yan na inuunahan ako sa paghatol sa aking alipin, na hindi ko papatawarin yung tao na yon. At sinabi ng Allah, katotohanan, siya ay aking pinapatawad. At kung sino man yung nagsabi na yon ay aking itinanggal at aking hindi tatanggapin ang lahat ng kanyang gawain. Kung titignan natin dito sa hadith na ito, mga brothers, yung tao ay nagalit siya para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nagalit hindi para sa kanyang sarili. Siya ay nagalit para itayo ang pigilan ng kasamaan at nagtuturo siya ng kabutihan. Pero dahil doon sa ugali niya na siya ay nagalit at hindi niya napigilan na makapagsalita o makapagbigay ng hatol dahil sa kanyang galit, tinanggal lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala, binura lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gawain. Imagine mo mapagsamba, buong buhay niya siya ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, isang realization, paano pa kaya kapag ikaw ay nagalit dahil para sa iyong sarili, para sa iyong sariling dignidad halimbawa, ano pa kaya ang kaya mong sabihin? Samantalang doon sa tao na yun, siya ay nagalit para sa kanyang sarili? Hindi. Para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dahil hindi niya pinigilan ang bulong ng Satanas sa kanya, siya ay nakapagbigay ng hatol sa taong siya ay nakapagsalita patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala na mali. So yun yung mabilis, yun yung isa sa mga sumusuporta sa ating hadith na napag-aralan last week. At sinabi naman natin sa susunod na hadith ay yung pinapakita natin ang sobra sa kabutihan, mamabuti sa isang gawain ng isang Muslim, na kung saan kahit sa ating
katay, ay ito ay ginagawa natin sa pinakamaayos, sa pinakamabuti, at sa pinakamabilis at pinakamagaang na pamamaraan. At isa ito sa ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ma khuyira bayna shay'ain o ma khuyira bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma, na hindi pinapili ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pinapili sa dalawang bagay maliban na ang pinili niya ay alin? Ay ang pinakamadali dito. Na kung saan ito ay maaari rin natin magamit kapag tayo ay nasa sitwasyon na hindi natin alam o limitado ang ating kaalaman sa dalawang bagay. So halimbawa, meron kang na-encounter na sitwasyon patungkol man sa Islam, sa buhay, na kinakailangan mo magdesisyon at meron kang dalawang solusyon doon sa bagay na yun. Ang sinabi ng mga scholar na maaari ka mag-ijtihad, magpursige na matumbok ang katotohanan at papaboran mo kung ano yung mas madali para sa iyo, mas madali para sa iyo. Dahil ang sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran, ma ja'ala Allahu alaykum min dini min haraj, na hindi pinahirapan sa inyo ng Allah Subhanahu wa ta'ala ang inyong reliyon, ang inyong reliyon. Malinaw, nabilis lang na review dito sa ating hadith. Malinaw? May naalala kayong tanong na gusto tanong? Wala. Simulan na tayo dito sa hadith 18, sa 18. Okay. So, عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. So, dalawa ang maaari nating, dalawa ang nag-ulat nito, si Abi Dharr at saka si Abi Abdurrahman Mu'adh بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Okay. So ang hadith na ngayon, na ating pag-aaralan ngayon ay may tatlong parte. Isang patungkol sa takwa, or dito, patungkol sa takwa. At pangalawa ay yung ano ang gagawin natin kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan. At ano ang tamang pag-uugali ng isang tao. So unang-una, ang takwa, ano ang ibig sabihin ng takwa? Ano ang ibig sabihin ng takwa? Mga bro, ano ang ibig sabihin ng takwa para sa inyo? Pag sinabing takwa, katakutan mo ang Allah o ano? Ano ang naiisip natin na ibig sabihin ng takwa? Ano? Takot. Okay, ano pa? Pag sinabing takwa, anong pumapasok sa isipan natin? Yalla, mga bros. Friday ngayon. Nakatulog kayo na maayos kagabi for sure. Okay? So, na? Yes. Okay. Pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Yun lang. At paggawa ng mga obligado sa atin o mga ipinag-uutos sa atin. Isa yun sa mga binanggit na ating mga scholar na ibig sabihin ng takwa. Subalit, kapag binanggit ni Ibn Uthaymin rahimahullah at saka ni Imam As-Sa'di at saka ni Ibn Baz rahimahullah na minsan may mga aya na kapag kasi 'di ba pinapaliwanag natin sa mga nakaraang hadith. Ito medyo malalim siya pero lamnamin niyo lang, kumbaga malalim siyang paliwanag. 'Di ba pinapaliwanag natin sa mga nakaraang panahon ang ibig sabihin ng iman, ano ang mga papasok sa iman, ano ang tatlong aspeto ng iman. At sinabi natin na ang iman ay paggawa ng ipinag-uutos ng Allah at paglayo sa mga kasalanan. Ngayon, the same word, sinasabi natin ito ay paglayo sa mga ipinagbabawal at paggawa ng kabutihan. Ngayon, kapag kinumpara natin yung dalawa, at imposible sa Islam na mayroong dalawang salita na parehas, lalo na sa Arabic imposible na mayroong dalawang salita sa Arabic na parehas sila ng meaning. Yan ay nagkaiba ng kahulugan dahil may espesifiko at malalim na pagkakaiba yan dalawa na yan. So ngayon,
Kapagka kinumpara ang iman sa takwa, ano ang iman, ano ang nangyayari sa iman at ano ang nangyayari sa takwa? Ang sinabi ni Imam As-Sa'di rahimahullah at saka ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah at saka ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah, na kapag nagsama ang iman, okay, kung maisusulat nyo mainam, kapag nagsama ang iman at saka takwa sa iisang aya, dito ang ibig sabihin ng iman ay paggawa ng kabutihan at ang takwa ay paglayo sa kasamaan. Paglayo sa kasamaan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ang katotohanan, ang mga alay, ang mga tunay na kakampi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Hindi mo kinakailangan matakot para sa kanila at hindi sila magiging malungkot. Ano ang katangian ng mga kakampi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi dito, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sila yung mga nananampalataya, amanu, may iman, wa kanu yattaqun. So, sasabihin mo o iisipin mo, bro, papaano yung iman na kung saan sinabi natin ay paggawa ng kabutihan at paglayo sa mga kasamaan, at ganoon rin ang takwa ngayon, paglayo sa kabutihan at paglayo sa kasamaan at paggawa ng kabutihan. Ang sinabi ng Maisol, pag ito ay nagsama sa isang aya, magiging meaning ng iman ay paggawa ng kabutihan, at ang takwa ay paglayo sa kasamaan. So ngayon, dagdag doon sa ibig sabihin ng takwa bago tayo magsimula, dagdag doon sa ibig sabihin ng takwa, kung titignan natin ang maraming definisyon na binigay ng mga eskola natin, ito ay nagfo-focus sa paglayo sa mga haram, na kung saan sinabi ng mga scholar natin na hindi mo marireach ang pinakamataas na level ng takwa unless na kahit yung mga doubtful things ay iyong iniiwanan na din. Kahit yung mga halal na bagay, iniiwanan mo dahil lang sa takot mo na ikaw ay may magawa doon sa haram. Yun ang pinakamataas ng parte ng ating takwa. So ang takwa bilang malawak na paglalarawan o paiiksiin natin, ito ay more on paglayo sa mga ipinagbabawal kesa sa paggawa ng kabutihan. Malinaw? Malinaw mga brothers? At isa pa sa mga mamaya ma-encounter natin yung mga isa nga sa mga mababanggit natin dito na kahit ito ay mubah, kumbaga lawful things, hindi siya obligado ha, kumbaga normal lang siya. Gawin mo siya, wala kang reward, o iwanan mo siya, wala kang kasalanan. Katulad ng pagkain, halimbawa, ito ay mubah, ito ay lawful things. At mga lang, isang parte ng ating takwa is lumalayo ka sa sobrang pagkain kahit ito ay lawful, or sa nilalayuan mo yun dahil sa takot mo na maaari ikaw ay mahatak nito sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So isa ito sa mga mababanggit nating parte ng ating takwa. So dito sa hadith na ito, fahadil wasiyatu wasiyatun azima. Itong wasiya na ito, itong habilin ng propeta na ito ay habilin na kung saan kinumpleto niya ang hukuk Allah at saka hukuk al-ibad. Dito sa hadith na ito, pumapaloob dito ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala unang-una, at sinama rin ang karapatan ng mga nilikha o alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ يَتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَالتَّقْوَى وَصِيَّةُ اللَّهِ لِلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. At ang taqwa, ito ay command at utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang tao pa lang hanggang sa huling mga tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Katotohanan, inutos namin sa mga taong nauna sa inyo, sa mga taong people of the book, na mga nauna sa inyo, na mga Hudyo at mga Kristyano, at sa inyo, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, na katakutan nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَصْلُ التَّقْوَى أَن يَجْعَلَ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَخَافُ وَيَحْذَرُهُ وِقَايَةً تَقِيهِ مِنْهُ. At ang pinaka-pundasyon ng taqwa ay ang ilagay ng isang alipin lahat ng mga kinakatakutan niya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala,
at ito man ay parusa, galit, puot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilalagay itong mga bagay na ito ng isang alipin sa pagitan niya at sa pagitan ng kanyang relasyon kay Allah Subhanahu wa Ta'ala upang mailayo niya ang kanyang sarili sa parusa, sa galit at sa puot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung pinakapundasyon ng taqwa. Ito yung pinakapundasyon ng taqwa. At sinabi ni Mu'adh ibn Jabal, ينادى يوم القيامة أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لم يحتجب منهم ولا يستتر قالوا له من المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة. Sinabi ni Mu'adh ibn Jabal na sa araw ng paghuhukom, at sasabihin, nasan ang mga taong matatakutin? Aynal muttaqun? Sasabihin, qaumun ittaqu syirka wa ibadatul awthan. Mga tao na lumayo sa pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at lumayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto. Wa akhlasu lillahi bil ibada. At sila ay sincere na sumamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito yung sinabi natin, ang pinaka-essence o pinakabuo, tunay na essence ng taqwa ay yung paglayo sa mga ipinagbabawal. Paglayo sa mga ipinagbabawal. وقال ابن مسعود في قوله تعالى, sinabi ni Ibn Mas'ud sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, katakutan niyo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tunay na pagkatakot. Ang sinabi niya, an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Ang taqwa ay ang pagsunod ng walang kasamang pagsuway, ang pag-alala na walang kasamang pagkalimot, at ang pagpapasalamat na walang kasamang pagtanggi. Ano ang taqwa na sinabi ni Ibn Mas'ud? Ang tunay na pagkatakot ay 3. Sulat nyo. Pagsunod na walang pagsuway, pag-alala na walang pagkalimot, at pagpapasalamat ng walang pagtanggi. Pagpapasalamat sa kanya mga biyaya na hindi mo ito ay tinatanggi. Ito ay hindi tinatanggi. Malinaw? Pagtanggi. Pag-alala na walang pagkalimot. Alin naalala mo siya. Ito man ay sa dua, sa iyong gawain. Ito man ay lantad or tago. Okay. Okay. So dito, maraming mga nabanggit patungkol sa ibig sabihin ng da'wa, ng taqwa, na paulit-ulit lang. Pagpapatibay lang sa mga pinaliwanag natin kanina. وفي الجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان وهو علامة كمال الإيمان وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. Kaya dito sinabi na ang taqwa siya ang pinakasikreto, palatandaan ng kakumpletuhan ng iman ng isang tao. Ang taqwa, ito ay palatandaan at sikreto ng pagkakumpleto ng ating iman, ng ating pananampalataya. At siya ay may malaking epekto sa ating pakikisalamuha sa mga mananampalataya. Pakikisalamuha sa ating mga. Ang itinatama natin dito, mga kapatid sa Islam, ang tinatama natin dito, wag makinig pakinggan natin. Wag nating isipin ng taqwa ay yun lamang ay yung pinapangalagaan natin ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Ang itinatama natin dito, na wag nating isipin na ang taqwa ay yung inaalagaan lang ng isang tao ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na meron ring itong kinalaman sa karapatan ng mga tao na pumapaligid sa atin. Kasi may mga makikita tayong ganyan tao. Makikita mo na siya ay mapagsamba, siya ay mapagsala, siya ay mapag-ayuno. At inaalagaan niya talaga ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya. Subalit, kapag nandun na siya
sa lugar o sa sitwasyon na kung saan kinakailangan niyang kumonekta sa kapatid niyang Muslim o hindi man Muslim, nakikita natin sa kanya na hindi lumalabas sa kanya ang takwa. So yun ay mali. Yun ay mali. Makikita natin na kapag siya ay naagrabyado, siya ay nagagalit katulad ng binanggit natin kanina, pinapakitunguhan niya ito, pinipinsala niya ito sa salita man o sa kamay o sa puri, etc. So, وقال أبو الدرداء ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. Kaya't katakutan nyo na kayo ay sinusumpa ng puso ng mga mananampalataya na hindi mo ito nararamdaman. Na dahil saan? Dahil ikaw ay gumagawa ng patagong kasalanan. Kaya't dahil nakita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay may patagong kasalanan, ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puot, bago pa sa puot at galit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ilalagay ng Allah ang puot at galit ng mga mananampalataya para magalit sa iyo at layuan ka. وقال سليمان التيمي إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلة وقال غيره إن العبد لا يذنب الذنب فيما بينه وبين الله. Na ang isang alipin ay makakagawa siya ng kasalanan na ito ay nakatago, hindi ito hayag. ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. At siya ay haharap sa pagtapos niya makagawa ng kasalanan, siya ay haharap sa kanyang mga kapatid at makikita ng kanyang mga kapatid ang epekto ng kasalanan na ginawa niya doon sa tago sa kanya. وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة. Ito ay patunay. Doon sa ginawa mo yung kasalanan na patago, subalit nakita pa rin yung epekto nito sa iyong sarili nung ikaw ay humarap na sa mga tao, ito ay patunay na mayroong Panginoon, may tunay na Panginoon na kung saan nagbibigay ng gantimpala sa iyong lahat ng ginagawa. Dito sa mundo, binibigay niya ang gantimpala, ito man ay maganda, gantimpala or parusa kapag ito ay masama. Dito sa mundo, bago sa akhirah. Subhanallah. Ang tinuturo sa atin dito ay yung kahalagahan ng paglilinis natin sa ating sarili at pag-iingat natin na makagawa ng kasalanan kahit na walang nakakakita sa atin. Dahil wala man nakakakita sa atin bukod ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero ang Allah ay ibinibigay niya ang gantimpala or parusa sa tao dito sa mundo bago sa akhirah. ولا يضيع عنده عمل عامل ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استطاع. Tunay na walang pinapalagpas ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kahit anong gawain na ginagawa ng isang alipin. Ito man ay mabuti or masama. Wala yanfa'u min qudratihi hijabun wala istitar, na kung saan hindi mo kinakayang pagtakpan ang iyong sarili. Fas'idu man aslaha ma bainahu wa bain Allah. Ang tunay na tagumpay at yung taong masaya ay kung sino yung inayos niya ang kanyang relasyon, ang relasyon niya sa pagitan niya at sa pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tunay na masaya. Fa innahu man aslaha ma bainahu wa bain Allah, aslaha Allah ma bainahu wa bain al-khalq. Kung sino man ang kanyang inayos ang relasyon niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah mismo ang mag-aayos ng iyong relasyon sa ibang tao. Wa man iltamasa mahabid an-nas bi sakhatillah, kung sino man ang tahakin, kung sino man ang tumahak sa puri ng mga tao, sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, ada hamiduhu minan nas lahu dhamman. Lahat ng mga taong natuwa dahil sa pagsuway mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, darating sa susunod na araw na kung saan sila mismo ang kukutya sa iyo at sila mismo ang susumpa sa iyo. So yun yung sinabi ni Sulaiman Taimi patungkol sa kahalagahan ng kabutihan at kung gaano kadelikado ang kasalanan sa tago habang ito ay nakatago. ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح. At isa sa mga magandang kwento, pakinggan natin ha. Isa sa magandang kwento patungkol sa binanggit natin kanina, na kana Habibun Abu Muhammad, may isang tao na nangangalang Abu Muhammad. So ito si Abu Muhammad ay isang negosyante
na siya ay nagpapautang na may riba. Siya ay nagpapautang na may riba. فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون. So isang araw, siya ay naglalakad at mayroon siyang mga nakitang bata na naglalaro. Ang sinabi ng mga bata na yon, Ja'a akilur riba. Dumating yung tao na kumakain ng riba, sabi niya ganun. Fanakasa ra'suhu. Siya ay nahiya, siya ay na-humiliate. Napahiya siya doon sa sinabi ng mga bata. At kanyang sinabi ni Abu Muhammad, Ya Rab, afshaytu sirri ila subyan. Faraja. Sabi niya, Oh Allah, binunyag mo o ipinahiya mo o ipinakita mo ang aking sikreto kahit sa mga bata, sabi niya. Faraja fajama'a maluhu kullah. Kaya siya ay bumalik. Inipon niya ulit lahat ng kanyang kayamanan. Faqala, Ya Rab, inni asir. Sabi niya, Oh Allah, ako ay iyong alipin. Wa inni qad ishtaraytu nafsi minka bihadal mal. Fa'atanaqni, sabi niya. Kaya kapalit nitong kayamanan ko, ay ibibigay ko para sa iyo, kaya't ako ay iyong palayain, Ya Allah, sabi niya. Falamma asbaha, sabi niya, tasaddaqa bil mali kullihi wa akhadha fil ibadah. Kaya ang ginawa ni Abu Muhammad doon sa lahat ng pera niya, ito ay kanyang ibinigay bilang sadaqah at ito ay kanyang ginamit sa ibadah. Thumma marra dhata yawmin bi ulaika subyan. At nung na-encounter niya ulit niyang nakita yung mga bata, ang sinabi ng mga bata, iskutu, kayo ay manahimik. Pinang Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamamahal natin. Fabaka, si Abu Muhammad ay naiyak. Wa qala, Ya Rab, anta tadhummu marratan wa tahmadu marratan wa kulluhu min indak. Naiyak si Abu Muhammad at sinabi niya, Ya Rab, o aking Panginoon, ikaw ang nagpapahiya at ikaw din ang nagtataas sa tao. Kulluhu min indak. Lahat ito ay galing sa iyo, Ya Allah. So ito yung kwento ni Abu Muhammad. At ang makukuha nating aral sa hadith nito ay ang ating tagong pamumuhay ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't habang tayo ay pinagtatakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala, subukan natin na ayusin natin ang ating relasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung unang parte ng ating hadith patungkol sa taqwa. May tanong? May hindi naintindihan? Ito yung unang part. May hindi naintindihan? Oh. 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 Ang pinakamalaking reward dun, Bro Abdullah, ang pinakamalaking reward dun, bro, ay yung nagtauba siya. Alhamdulillah. Dun pa lang sa pagtatauba niya, wala siyang dungis ng kasalanan at yung kasalanan niya papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan. So doon pa lang sa tauba niya, yun yung pinakamalaking reward. Doon siguro sa sense na mismong sa pera, wallahu a'lam, Allah ang lubos na nakakaalam. Pero wala nang hihigit sa makukuha ng isang taong makasalanan sa mundong ito, maliban na sa kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. So doon pa lang, alhamdulillah, win-win situation kumbaga. Malinaw? Amin. Meron pang tanong na iba? Kasi, sige, let's say for example, may nakuha kang reward doon sa binigay niyang pera na galing sa riba. So hindi pa rin siya nagtauba. Makakatulong yung reward niya doon sa pera? Hindi. Naintindihan natin? May iba pang tanong? Malinaw? Let's proceed. May oras pa? Kaya nyo pa? Pwede pa kayo? Kaya pa. Meron pa, kaya pa. Sige. Next. Okay. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. So ngayon, ang sinabi dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, sundan mo ito ng kabutihan upang ang una mong kasalanan ay mabura. Ang pinapaliwanag sa atin dito, bilang mga tao, alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating kahinaan. Alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating limitadong kakayanan. Alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nature ng isang tao. Na kahit pilitin mo at magpagod ka, nakatakutan ng Allah subhanahu wa ta'ala
dahil sa nature mo na ikaw ay isang tao, kinakailangan mo at makakagawa tayo ng kasalanan. Makakagawa tayo ng kasalanan. Subalit sa awa ng Islam at sa ganda ng ating katuruan at kung papaano tayo inaangat ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sa kabila ng ating kasalanan, binigyan pa rin tayo ng solusyon. At ano ang kanyang sinabi? Ano ang kanyang sinabi? Na kapag ikaw ay nagkaroon ng, wait lang mga brothers, siguro alam ko nabanggit ko na ito, pero kapag meron po tayong pag-aaral, hindi na natin kinakailangan magsalam. Hindi na natin kinakailangan magsalam. Isa yan sa mga nabanggit. Pakinggan nyo para lang kasi napapansin ko yan eh. Isa sa mga binanggit ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah na merong 14 na sitwasyon na dinidislike ang pagsasalam. Katulad ng pagka ang tao ay nasa loob ng banyo, ang tao ay nagdarasal, at saka kapag ang tao ay nagre-recite ng Quran, at binanggit doon ay ang isang tao ay nag-aaral. So, kapag pumasok ang isang kapatid natin sa Islam sa pagtitipon ng pag-aaral, hindi natin kinakailangan magsalam. Hindi natin kinakailangan magsalam. Dahil tatandaan natin ano ang hatol sa pagsasalam. Ito ay sunnah na kung saan hindi siya obligado. Kung hindi ka magsalam, wala tayong kasalanan. Wala tayong kasalanan. Subalit, may tamang way o may tamang time para sa pagdarasal, sa pagsasalam. So, sa pagpasok mo, huwag mong isipin na ikaw ay may kasalanan kapag ikaw ay hindi nagsalam. So, okay. Balik tayo doon sa sinabi natin kanina. So dito, na kapag ang isang mananampalataya ay nakagawa ng kasalanan, ano ang dapat natin gawin? So sinabi dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay sundan mo ng kabutihan ang iyong kasalanan. So dito, dalawa ang binanggit na ibig sabihin ng mga scholar. Anong ibig sabihin ng hasana dito sa good deed? May mga scholar na nagsabi na ang ibig sabihin ng good deed dito ay tauba. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ikaw ay magtauba, yun ang ibig sabihin ng good deed doon, then mapapatawad o mabubura ang iyong kasalanan. Pangalawang paliwanag, ang ibig sabihin ng good deed dito ay gumawa ka ng kabutihan. Ibig sabihin, mas malawak siya doon sa tauba. Mas malawak siya doon sa tauba. At yung parehas ng ibig sabihin nun ay katanggap-tanggap. Ang parehas na ibig sabihin nun ay pagpapaliwanag diyan ay katanggap-tanggap. Halimbawa, nakapagsalita ka ng masama, either magtatauba ka at ihingi mo ng kapatawaran yung pagsasalita mo ng masama, or palitan mo ng mabuti. Ikaw ay magsalita ng mabuti na may kasamang tauba, walang problema. Parehas yun, both yun ay katanggap-tanggap. Subalit, depende doon sa kasalanan ng isang tao. Nung follow-up na explanation diyan ay ano yung kasalanan? Ano yung kasalanan na tinutukoy natin? Maaari mo lang sundan ng kabutihan ang isang kasalanan para mabura ito kapag ito ay maliit na kasalanan. Okay? Medyo focus tayo ngayon dito Kung may distracted man o iniisip yung asawa niya, kalimutan niyo muna yung asawa niyo. Alalahanin niyo na lang mamaya. At kung meron inaalala kayong utang ngayon, kalimutan niyo rin muna. Focus muna kayo dito. Doon sa kasalanan, okay? Ang good deed, kung gusto natin ang kabutihan ay makabura doon sa kasalanan natin, depende ito sa ating kasalanan. Ito ay depende sa ating kasalanan. Ang paliwanag natin dito, kung gusto man natin na ang ating kabutihan ay makapagbura ng ating kasalanan, ito ay depende pa rin sa kasalanan na ating ginawa. Dahil ang kabutihan ay mabubura lamang ang mga maliliit na kasalanan. Ang kabutihan ay makakabura lamang ng mga maliliit na kasalanan. Dahil ang malaking kasalanan, okay, ang major sin, ito ay kinakailangan ng tauba. So dito, sasabihin natin, depende sa kasalanan. Kapag malaki, kailangan ng tauba. Kapag maliit, good deed lang ang pwede na. Doon pa lang sa good deed ay mawawala na siya. Malinaw?
Sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Sinabi ng Allah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin." Kayo ay magmadali na bumalik kay Allah Subhanahu wa ta'ala at humingi ng kapatawaran mula sa Allah Subhanahu wa ta'ala, na ang kapatawaran ng Allah Subhanahu wa ta'ala, ang kanyang lawak ay arduha as-samawati wal ard. Ito ay kasing lawak ng langit at kalupaan. Ito ay ihinanda para lang sa mga may takot. Uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yung mga matatakutin na kung saan sila ay nagbibigay or nagsasadaka, ito man ay lantad o patago, wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas, sila ay mga mabubuting tao. Wallahu yuhibbul muhsinin, minamahal na Allah Subhanahu wa ta'ala ang mga mabubuti. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. At kapag sila ay nakagawa ng kasalanan or nakagawa sila ng hindi makatarungan sa kanilang sarili, inaalala nila ang Allah Subhanahu wa ta'ala. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, sila ay humingi ng kapatawaran sa kanilang kasalanan at walang ibang magpapatawad ng mga kasalanan maliban Allah. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. At kanilang itong pilit na hindi ipagpatuloy o hindi nila continuous na gagawin yung kasalanan na yun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Sila ang kanilang gantimpala ay kapatawaran mula kay Allah Subhanahu wa ta'ala at paraiso na kung saan sa ilalim nito ay may batis na dumadaloy. Habang buhay sila dito maninirahan, wa ni'ma ajrul 'amilin. Isang magandang balita sa mga taong nagpagod para sa biyaya na ito, para sa gantimpala na ito. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adnaba 'abdun damban," ang aking alipin ay nagkaroon ng kasalanan. Faqala, "Rabbi inni 'amaltu dhanban faghfir li." Faqala Allah, "O Allah," sabi ng alipin, "ako ay nakagawa ng kasalanan, kaya't ako ay iyong patawarin." Sasabihin ng Allah, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfir adh-dhanb." Alam ng aking alipin na meron siyang Panginoon na nagpapatawad ng kasalanan. Wa ya'khudhu bidh-dhanb qad ghafartu li 'abdi. At kukunin ng Allah Subhanahu wa ta'ala ang kasalanan na yon at sabihin niya, pinatawad ko ang aking alipin. At ito ay uliting gagawin ng alipin hanggang sa pang-apat na pagkakataon. Sasabihin niya, "O Allah, ako ay nakagawa ng kasalanan, ako ay iyong patawarin." Paulit-ulit na the same, sasabihin ng Allah Subhanahu wa ta'ala na meron akong alipin na alam niya na meron siyang Panginoon na nagpapatawad ng kasalanan, siya ay aking pinapatawad. Hanggang sa pang-apat na pagkakataon, sasabihin ng Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falya'mal ma sya." Sasabihin ng Allah, gawin niya na kung ano ang gusto niyang gawin. Dahil alam ko ang alipin na yan, sabi ng Allah, alam ko na ang alipin na yan ay kahit siya ay nagkakaroon ng kasalanan, siya ay manunumbalik at hihingi ng kapatawaran para sa kasalanan niya na yun. At sinabi ng Propeta Muhammad, tinanong minsan, may isang lalaki na nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na, "Ya Rasulullah, kami ay nagkakaroon ng kasalanan." At siya ay humingi ng kapatawaran, at siya ay nagkakaroon ulit ng kasalanan, at siya ay humingi ng kapatawaran. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay humingi pa rin ng kapatawaran at siya ay magtauba at wala pa ring sawa na magpapatawarin siya ng Allah. Wala yamillu Allah hatta tamillu. At hindi magsasawa ang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayo ay patawarin as long na hindi rin kayo nagsasawa na humingi ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan. At sinabi dito, hanggang kailan tayo hihingi ng kapatawaran? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yakuna ash-shaytanu huwa al-mahsur, hanggang sa ang Satanas ay ang magiging talunan. At sinabi na iulat ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu turhamu." Kayo ay maging maawain,
upang kayo ay kaawaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayo ay magpatawad upang kayo ay patawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wailul lil aqma'il qawl. At babala sa mga taong akma'al qawl. Kumbaga, ang ibig sabihin dito ng akma'al qawl, na kapag siya ay nakakarinig ng advice, ito ay papasok sa isang tenga at lalabas sa kabilang tenga. At sinabi dito akma, ang ibig sabihin ng kumo ay cone. Yung parang nasa traffic yung cone, papasok dito, lalabas sa kabila. Wailul lil musarrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. At babala rin sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan at alam nila na ito ay mali. Ito ay mali. At sinabi dito ni Salman, "Idha asa'ta sayyi'atan fi sariratin fa ahsin hasanatan fi sarira." Kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan ng patago, gumawa ka rin ng isang kabutihan ng patago. At kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan ng lantaran, ikaw rin ay gumawa ng isang kabutihan na lantaran upang ito ay maging pagpapatawad ng ating kasalanan. Okay, inshallah, anytime mamamatay ang aking laptop. At ang pinakahuling parte ng ating hadith ay idinagdag dito ng Propeta Muhammad SAW. At ikaw, isa sa mga bilin niya sa kanyang mga sahaba, ikaw ay makitungo sa tao sa pinakamaayos na pamamaraan. At sinabi ng isa sa mga nabanggit ng Propeta Muhammad SAW na dalawang bagay ang pinaka maganda at pinakaangat na gawain para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayun yung dalawa. Taqwallahi wa husnul khuluq. Ang tunay na pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang mabuting pag-uugali. At sinabi ng Propeta Muhammad SAW, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Ang pinaka kumpleto mga mananampalataya ay kung sino yung may pinakamabuting pag-uugali. At sinabi din na ang pinakamalapit sa araw ng paghukom kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kung sino yung may maayos na pag-uugali, at kung sino ang pinakamalayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kung sino yung mga may pangit na pag-uugali. At sinabi dito sa hadith ni Usama bin Sharik, "Ya Rasulullah, ma afdalu ma u'tiya al-mar'u al-muslim." Ano ang pinakamagandang maibibigay ng isang mananampalataya sa kanyang kapatid ng Muslim? Qala al-khuluqul hasan, al-khuluqul hasan. At sinabi ni Ibn Uthaymin rahimahullah, tapusin natin dito. At sinabi ni Ibn Uthaymin rahimahullah, ano ang ibig sabihin ng magandang pag-uugali? Ito ay kafful adha. Ano ang ibig sabihin ng tamang pag-uugali? Kafful adha. Pinipigilan mo ang pagpinsala sa kapatid mong Muslim, ito man sa salita, gawain at sa iyong damdamin. Kafful adha. Wa badlul nada. At pagbibigay, ito man ay regalo, ito man ay mabuting gawain. Okay? Was-sabru 'inda al-adha, at ang pagpapasensya kapag ikaw ang pininsala ng kapatid mong Muslim. Wal-wajhu at-taliq, at mapalangiti na pagmumuka. Kumbaga palangiti ka. Hindi yung nakabungis. Tindihan natin. Yun yung alin? Oo, mashallah, tabarakallah. So, yun yung definition ng tamang pag-uugali. So, yun ang inshallah mga brothers. Medyo binilisan natin dahil hindi ko nadala yung charger ko. May tanong? Malinaw lahat? Okay, inshallah bro, isa lang ang kung ano man yung ginagawa natin ngayon, ito ay hindi madali. Yung pagkakaroon ng commitment sa ganitong pag-aaral, hindi ito madali. Weekly tayo nagpapagod, pinaghahandaan natin yung mga pinag-aaralan natin dito. Na marami, at ang biyaya na ito ay pinagkait sa maraming Muslim sa buong mundo. Kaya ang hiling ko lang mula sa inyo ay wala nang ibang hihigit na maibabalik nyo sa akin kung hindi ang ipagduaan natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanggapin itong gawain natin. At the same time, i-apply natin. Kasi magkakaroon tayo ng kasalanan kapag ito ay hindi natin isinasabuhay.
at mas malaki ang kasalanan, ang parusa sa atin dahil tayo ay may kaalaman, pero hindi natin ito isinasabuhay. Wala tayong pinagkaiba sa mga Hudyo na kung saan 17 times nating sinusumpa o 17 times nating sinasabi na sila ay sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Dahil sa anong katangian sila sinusumpa ng Allah? Bakit galit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Dahil saan? Dahil sila ay may mga kaalaman, pero hindi nila ito ginagawa. Alam nila kung ano ang turo ng kanilang propeta, pero ito ay kanilang alam nila kung ano ang mga balitang binanggit sa kanila ng propeta, pero ito ay kanilang hindi sinabuhay. Kaya maging parte tayo doon na hindi tayo mga mangmang, tayo ay may mga kalaman, pero wag rin tayo mabilang doon sa mga hindi sinasagawa ito at mailayo tayo doon sa mga taong sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mga walang kaalaman. So yun lang. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.